Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng napaka-crunchy na puff macaroni. At gagawin po nating napaka-colorful na snack. Tamang-tama po habang nanonood po ng movies. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you! Nagpakulo na po ako ng tubig. Nilagyan ko na po siya ng asin at saka mantika. At inilagay ko na rin po yung macaroni. Bali, ang ginamit ko pong macaroni ay ang elbow macaroni po. Marami po tayong mapagpipili ang klase po ng macaroni. Depende po sa atin kung ano po yung gusto nating klase po ng macaroni na iluluto po natin. Sa pagluluto po ng ating macaroni, kailangan po yung malambot po talaga siya para madali po siyang mag-puff. I-check po natin kung malambot na po siya at talagang luto na po siya kagaya po niyan. Ilagay na po natin sa strainer po para matanggal po yung tubig. At naghanap na rin po ako ng mapaglalagyan po, yung mas madali po siyang matuyo. Kagaya po niyan, lata po ang ginamit ko para kung mainitan po siya, mas madali po siyang uminit. Kailangan po nating i-spread yung ating mga macaroni po sa ating lagayan. Kung hindi po kasya sa isang lagayan, maghanap po tayo ng isa pang lagayan po para hindi po sila magkakadikit-dikit at mas madali po silang matuyo. Kahit kaluluto lang po yung macaroni, pwede na po siyang ibilad. Kung gusto niya naman po na palamigin muna bago po ibilad, pwede naman po yun. Sa pagpapatuyo po ng macaroni, kailangan po talaga yung maganda po yung sikat po ng araw. Para mas madali po siyang matuyo kagaya po niyan, kailangan din po natin baliktarin para pare-parehas po yung pagkakatuyo po ng ating macaroni. Pag nakita na po natin na as in dry na po siya, kagaya po niyan, matigas na po yung pagkakatuyo niya, okay na po. Pero pag hindi pa po, kagaya po ng isa, yung may puti-puti pa po, hayaan po muna natin. Nagpainit na po ako ng mantika sa ating kawali. Bali, chinik ko po kung mainit na po siya. Naglagay po ako ng isa. Kung okay na po, ilagay na po natin yung mga macaroni po nating na dry. Ayan, ang ganda po ng pagkakapuff ng ating mga macaroni. Ganyan po ang kagandahan pag dry na dry po yung ating macaroni. Kasi pag hindi po siya dry, hindi po siya magpa-puff. Pag nag-puff na po siya, kailangang haluin konti tapos hanguin na po para hindi po siya masunog. At sa paglalagay po ng ating lulutuin, kailangan po kunti-kunti lang po o depende po sa ating nilagay po na mantika para maganda po yung pagkakapuff po nila. At saka po yung apoy po natin, hindi po dapat na malakas. I-medium lang po natin para hindi po sila masunog. At inilagay ko po sa strainer para po yung excess po na oil matatanggal po. Kung wala naman po tayong strainer, pwede naman po natin ilagay po sa may tissue o kaya sa mga papel po para matanggal lang po yung excess po na oil sa ating macaroni. Repeat procedure lang po hanggang maubos po yung ating lulutuin. Ganun lang po yung gagawin po natin. Sa isang kaserola po, naglagay po ako ng isang basong asukal. Naglagay rin po ako ng kalahating basong tubig. Para mas makulay po yung ating macaroni, gumamit po ako ng food coloring po. Ang napili ko po ay ang kulay red. At nilagyan ko rin po ng konting vanilla po. At pagkatapos po, hinalo ko pong mabuti hanggang lumapot po. Kailangan po, continuous lang po yung paghahalo para po hindi po masunog sa ilalim po ng kaserola po. Kailangan pong malapot po yung ating asukal para mas madali po siyang kumapit po sa ating mga macaroni. Kasi pag hindi pa po siya malapot, para pa po siyang tubig, mababasa lang po yung macaroni, matatanggal po yung crispiness po niya. Pag okay na po yung pagkakalapot po ng asukal, kailangan pong ilagay na po natin yung ating mga macaroni. Kailangan pong ihalo po nating mabuti para po malagyan po lahat ng asukal at saka makulayan po yung mga macaroni po. Pagkalagay ko po ng macaroni, pinatay ko na po yung apoy para hindi po masunog yung asukal. Kasi pag naka-on pa po yung apoy, madali pong masunog yung asukal po.
Kailangan halo-haloin lang po para malagyan po lahat yung mga makaroni. Para pantay-pantay po yung kulay po nila. At kailangan po talaga medyo mas malaki po yung paglulutuan po natin para may halo po nating maigi. Kung kayo na po yung magluluto at may gusto pa kayong kulay na ilalagay po, pwede naman po yun para po mas makulay po yung ating kakainin na macaroni po. Kung ayaw nyo po ng medyo matamis, bawasan po natin yung ilagay po nating asukal. Kung ayaw nyo rin po na lagyan po ng food coloring, pwede naman po. Pag okay na po yung pagkakahalo, lagay na po natin sa ating mga plato para po lumamig po siya. Ganyan lang po magluto ng ating puff macaroni. Di ba po ang dali-dali po niyang gawin? Saktong-sakto po sa ating merienda o kaya habang nanonood po tayo ng movies. Pag ihain na po natin at kulang po yung tamis niya, pwede naman po tayo ulit gumawa po ng caramelized sugar po. Ilagay lang po natin sa ibabaw para mas matamis po yung ating macaroni. Pero pag ayaw nyo na naman po ng mas matamis, okay lang po yun. Tapos na po ang ating video for today, ang ating puff macaroni. Sana nagustuhan nyo po. At bago tayo magpaalam, don't forget to subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell po para sa susunod ko pang mga videos. Salamat po! Thanks for your time and thanks for watching!